po'y manalangin at tayo'y mag-worship sa Panginoon. Let's pray, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. At muli kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyong harapan. Lord, we open this meeting, Lord, with worship. Lord, we ask your Holy Spirit na siyang pumilos sa puso ng bawat isa. Aming dalangin, Panginoon, na sa aming pagsamba ay maluwalhati ka po, Panginoon. Lord, gabayan mo rin po ang bawat isa sa amin, maging ang aming mga kasama na wala pa rito, ay samahan niyo sila, Panginoon. Muli ay sa inyo po namin binabalik, Panginoon, lahat ng papurit, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng Jesus. Amen. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Once again, light of the world. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. My God. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all of sin became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Once again, King of all days, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. And humbly you came
Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. My God. And I never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Lord, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Upon the name of the Lord, and be saved. Call upon the name of the Lord, and be saved. Call upon the name of the Lord, and be saved. We worship you. Hallelujah, Lord. We praise you. We thank you for everything that you have done in our lives, Lord. Lord, we thank you na sa gabing ito ay muli sama-sama kami na mag-aral ng iyong salita. Lord, search our heart. Lord, patuloy mo kaming baguhin sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya dalangin namin po, Lord, na patuloy na kami ay magkaroon ng excitement, ng kauwan na mag-study ng iyong word. And every time, Lord, na kami ay nag-aaral, Lord,
ay mayroon po kayong nire-reveal, Panginoon. Anoint your servant, O God, na gamitin mo ngayon gabi at tayaan mo na mapayag niya ang iyong salita. May kapangyarihan to transform our lives, to bring deeper relationship with you, Jesus. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Bawat isa sa atin ay Good evening po. yes, Magandang gabi po. Magandang gabi po, Pastor. gabi sa inyong lahat. So, tonight, ito po yung pangalawa doon sa ating series na What Time Is It? Okay? So, ang topic natin ngayong gabing ito ay What time is it? It is time to grow and mature. Oras na para lumago. Oras na para iwanan ang pagiging bata, usmos o sanggol. Dapat ay lumago na tayo. Okay? It's time to grow and mature. Yan po yung ating pinaka-topic ngayon. Ngayon, habang pinag-aralan ko rin tong topic na ito, nakita ko na malawak din pala siya. So I might come up with part 2 ng It's Time to Grow and Mature. So tingnan lang natin how things will turn out. Okay? Kung titingnan natin, which is the first question, kung titingnan natin ang ating buhay ngayon, okay? Masasabi mo bang ikaw ay lumalago? Masasabi mo bang ikaw ay nagiging hinog o nagmamature na, nagra-ripen na? Masasabi mo ba? Okay? Sa sarili mo lang, isipin mo. And then, why or why not? Kung hindi ka lumalago, yan ang dahilan. Kung lumalago ka naman, bakit mo nasasabing lumalago ka? Okay? Siguro sa kung may parto nga ito, ang pag-usapan natin, paano mo makikilala na matured na o nag-grow na ang isang mananampalataya? And how do you define growth? How do you define growth? What is growth? Okay? Paano nga ba? And then the third question is, what are the aspects of Christian growth? Ano ba mga aspeto? Ano ba mga stages ng Christian growth? Ano stages? So, basically, our topic for tonight will try to answer the foregoing questions. Okay? Growth. What is growth? Ano ba ang growth? Ano ba ang paglago? To different people, ang growth ay may iba't ibang kahulugan. Okay? Iba't ibang shades of growth or meaning. But to a follower of Jesus, meron siyang definite na meaning. Okay? Meron siyang definite na meaning. Why? Because meron tayong standard. The Word of God, the Bible, presents mga criteria for growth. Makikita natin sa Biblia yan. Growth para sa isang mananampalataya refers to a faith which is developing.
nag-grow ang iyong faith. And itong growth na ito ay mayroong manifestation. Ang manifestation niya ay makikita natin sa behavior, yung ating godly speech, sa ating attitude, sa ating mindset, sa ating relationships. Makikita natin lalo na sa ating relationships. And in the decision-making process. Yung decision-making process na ginagawa natin. Okay? So, yan ang manifestations of growth. Okay? Tingnan natin sa Luke chapter 2, verse 52. Dito sa passage na to, Luke chapter 2, verse 52, ito yung isang pattern of growth na binigay mismo ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Okay? It says, Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and all people. So mayroong apat na aspeto ng growth na ipinapakita si Kristo dito sa buhay ni Kristo. Apparently, pag tinignan natin sa Bible, from age 12, yung nandoon siya sa temple, nakipag-usap sa mga marurunong, doon sa mga teachers of the law, ang kasunod na account ay yung paglabas na niya sa ministry, which is mga 30 years old siya. So yung mula 12 hanggang 30, or a period around 18 years, walang mention sa Bible. Pero anong nangyayari doon? Anong nangyayari doon sa 18 years na yon? Yun yung kanyang development period. Yun yung kanyang growth period. Ito yung sinasabi, ito yung tinutukoy ng Lucas chapter 2 verse 52 na nag-grow siya in four aspects. Okay? Una, in wisdom, na ang pakahulugan ay yung kanyang mental at saka yung kanyang mental and intellectual growth. Okay? Tayo mga Kristiyano, hindi lang puro spiritual, Bible, kundi maging yung ating mental and spiritual, mental and intellectual, dapat nag-grow din. Okay? Second, stature. Ang tinutukoy dito yung kanyang physical, kanyang pangangatawan. Meron ng mga commentators na nagsasabi na si Kristo is the perfect example of the human specimen. Yung kanyang tayo, yung kanyang pangangatawan. So hindi siya lampa, hindi siya ay example of the perfect human specimen. Stature, physical. And then, favor with God. He grew in favor with God. Yan, ang tinutukoy naman dyan ay, yun yung aspetong spiritual. Yung aspetong spiritual. And then, favor with men. Ang tinutukoy naman dyan, social and relational. So ito yung apat na aspeto na kung saan sinasabing nag-grow si Kristo. Hanggang sa lumabas siya, 30 years old, kompleto na yon yung apat na aspeto. Tayo din, ang sinasabi lang sa atin dito is that ang Christian growth ay holistic.
pangkabuuhan. Body, soul, and spirit. Yun ang ang growth na hinahanap natin. Okay? Bagamat si Kristo ay unique bilang tao. Why is he unique? Because he's the only man born on earth. He's the only man born on the earth na 100% tao and at the same time 100% God. He's unique. And yet, although he is unique, ang sinasabi pa rin niya, kailangan ang buhay ng tao, okay, ay balansyado. Body, soul, spirit. Intellectual, social, spiritual, relational, physical, kailangan balance ang growth. Okay? And hindi lang yun. Mayroon dapat full development in all the aspects. Okay? Why is there a need for growth? Why do we have to grow? Why do we need to grow? Okay? Ang isang child of God has to grow. Okay? Isang malaking abnormality, kung halimbawa, na born again ka ngayon, na born again ka 20 years ago, and then today, after 20 years, ang iyong pagka-Kristiyano ay kagaya pa rin noong ikaw ay na-born again. Walang movement for growth. Isang malaking abnormality yan. Sa ating mga comics, meron tayong Bonjing, di ba? Kita natin si Bonjing, lumalaki, ang laking mama, pero ugaling tanggol pa rin, ugaling musmos pa rin. Kaya dumidede pa at ipinaghihili pa ng kanyang nanay. So, isang malaking abnormality or anomaly ang isang pangyayaring ganun. In 1 Corinthians chapter 3, verses 1 to 6. 1 Corinthians chapter 3, verses 1 to 6. Sabi nun ni Pablo, hindi ko kayo makakausap as spiritual people. I can't speak to you as spiritual people, but as though of the world and as infants. So, itong mga kausap niya, ang kausap ni Pablo, ang mga Corinthians, ay sabi ni Pablo, ano pa kayo? Ang sanggol na sanggol pa ang inyong behavior. Kaya, sabi ni Pablo doon, ang pinifeed ko sa inyo ay milk, not solid food. Na dapat ay solid food na kayo. And dahil dyan, you are still controlled by the sinful nature. You are jealous with one another. And you are quarreling. And there are divisions among you. Mayroon kayong faction. So these are marks of immaturity. These are marks of immaturity. Ang ganitong klaseng sitwasyon ay delikado. Why? Because yung mga taga-Korinto, hindi nga nila, they cannot even tell right from wrong. So ang madaling mailigaw itong mga ito. Mabibigyan mo to ng maling katuruan, hindi nila alam
na maling katuruan na pala ang naibibigay mo sa kanila. Isang dangerous situation, lalo na sa ating kapanahunan. Dangerous para sa sarili and dangerous para sa iba. Kasi, tandaan nyo whatever happens to you, hindi lang sa'yo nangyayari sa body. And makakaapekto sa mga tao, lalo na yung malapit sa'yo. Okay? Kaya kailangan talagang lumago. There is a need to grow. Maiwanan itong mga bagay na ito. Dahil ang bagay na ito ay dangerous for yourself and for the body. 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Peter chapter 3 verse 18, rather you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Dito, tayo ay pinagsasabihan ni San Pedro na lumago in the grace and in the knowledge of Jesus Christ. Ibig sabihin na we get to know Jesus Christ better and deeper. More and more. Deeper and better. Makilala natin siya. Anong reason? Bakit we are being urged by Peter to grow? So that the world cannot challenge us. The world cannot challenge our faith. Susubukin nila yung ating pananampalataya . That the world cannot challenge our faith. And we can clearly discern the truths of the teaching that we come in contact with. May mga kapatiran tayo na nadadala. Kaya wala na sa ating kalagitnaan dahil nadala sila doon sa mga akala nila ang gagandang mga teaching na ibinibigay ng ibang mga preachers. Ang dami kasi mga preachers ngayon naglipana. So, akala nila okay na okay yung mga pangkiliti na teaching. So, nadadala, doon na sila. Okay? The world will always challenge our faith. At kailangan, as we grow, and as our faith grow, mapaglalabanan natin yung challenge, yung hamon ng mundo. At ni Satanas din. Kailangan mundo kundi ni Satanas. John 15 verses 1, 2, and 8. John 15 verses 1, 2, and 8. Sabi dito, basahin ko na I am the vine, New Life Translation. I am the vine, my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit. And he prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Ano sinasabi dito? Growth is expected of us. Growth is expected of us. Kailangan lumago. Sabi nga
sabi nga kung walang fruit, yung branch kina-cut off. Anong ibig sabihin? The absence of growth. Fruit kasi is one indication of growth. Yung fruit na yan. So the absence of fruit, sabi doon, puputulin yung branch. Puputulin ang branch. Kung walang fruit. Because a growing Christian, a matured Christian will always produce fruit. So the lack or absence of growth, okay, shall not be tolerated. Rather, growth is expected of us. So why do we need to grow? Because growth is expected of us. Because remaining immature or unfruitful will not be tolerated. And then, because we need to be victorious over the world. That's why we have to grow. That's why we have to grow. Stages of growth. Usually, tinitingnan natin ang start ng Christian life doon sa ating pagka doon sa point na talagang na born again tayo. Doon sa point na tinanggap talaga natin si Kristo. Yun ang tinitingnan natin. We reckon that as the start of our Christian life. Okay? And from that moment, kailangan lumago tayo. So this is the point na ang believer is to grow until he becomes, anong pinaka-objective ng growth? Anong pinaka-endpoint ng growth? Ang endpoint ng growth ay magiging image tayo of Jesus Christ. That we will be Christ-like. Yun ang pinaka-endpoint ng growth. Yun ang objective. Yun ang pinaka-vision of growth. 1 John chapter 2, verse 12 hanggang 14. Okay. Sinong mayroong nakabukas na Bible diyan? Pakibasa. 1 John chapter 2, 12 to 14. 1 John yan, 1 John. Sino pwedeng magbasa? Hindi ko kinopya yan dahil medyo mahaba-haba eh. 1 John chapter 2, 12 to 14. Edward, may Bible ka dyan? Hindi tayo meron po. Sige, pakibasa. First John 1 John 2, 12 to 14. 1 John 2, 12 to 14. Verse 12. I am writing to you who are God's children because your sins have been forgiven through Jesus. I am writing to you who are matured in the faith because you know Christ who existed from the beginning. I am writing to you who are young in the faith because you have won your battle with the evil one. Verse 14, I have written to you who are God's children because you know the Father. I have written to you who are matured in the faith because you know Christ who existed from the beginning. I have written to you who are young in the faith because you are strong. God's words lives in your heart.
and you have won your battle with the evil one. Ito po tayo. Okay na? Ano masasabi mo, Lord? Ano masasabi mo diyan sa iyong binasa? Sa akin, pinasa tayo, puro ano to eh. Para bang puro paalala at saka sinasabi ng Panginoon kung paano tayo nagtatagumpay, ano yung ginagawa natin sa buhay. At binibigyan niya rin ng halaga yung bawat pagtatagumpay na ano natin, na-achieve natin. Okay. Sino? Si Kauming, ano masasabi mo diyan sa passage na yan? Pinag-usapan natin yan ngayon. Kauming? Kahit ng best friend, ito ka pa rin. Ang si Kauming? Dahil naniniwala ako bago siya. Naniniwala. Ako, ang kami, First Saan? John 2, First 12 John to 14. chapter 2, 12 to 14. Kauming, ano masasabi mo diyan sa passage na yan? and in your case, wala ka rin. Hindi ka kasi, kaya hindi mo thank God. Hindi na niya ako hindi ka naman nire-respect. Isn't respect part of one? First John First John 2, 12 to 14. verse 1, 12 to 14. Twelve to 14. Ano Write to you, masasabi mo children, dyan? are forgiven for his name's sake. I write to fathers. Ano po, Pastor, ito yung, kumbaga, yung ano ni John, yun nga, nagsusumusulat siya sa kanyang mga, sa lahat-lahat, Pastor, ito hindi lang sa mga ano, nakalagay dito, children, fathers, yung mga kabataan, yung mga maliit na bata, yung nga, yung dahil sa yung ipinakilala na sila niya sa mga aral niya sa Panginoon. Okay. Kumbaga, ipinapaalala niya muli sa mga ano buong miyembro ng kongregasyon tungkol po sa mga aral ni Kristo. Okay. John Rel, nandyan pa ba? John Rel, nandyan ka pa ba? Yes, sir. Ano masasabi mo dyan sa 1 John chapter 2, 12 to 14? May masasabi ka ba, John Rel? Pass muna po. Pass mo na. Okay. Pass mo na. So makikita natin sa passage na ito, nagpipresent siya ng mga stages of the Christian growth, of the Christian life. So, siyempre, simula tayo sa infant. Walang binanggit na infant dyan, yung bagong panganak. Pero mayroong binanggit dyan na children. Okay? Children. Tapos may binanggit siya na young in faith. Tapos mayroon naman siyang binanggit na matured in faith. So makikita natin dito, iba-ibang estado ng paglago. Halimbawa, yung isang child, ay ano pa yan? Nag-a-absorb pa ng mga teachings yan. And habang
lumalago ang isang child habang natututo siya, yung kanya namang ability para lumaban o makipagbaka sa sa temptation ay tumitibay. Tumitibay 'yon. So, yun ang isang child. And then, kasunod niyan, yung young in faith. Yung young in faith, ito yung aktibo ng nakikibaka sa mga temptations ni Satanas. And sabi doon, nanalo. Nagtatagumpay siya. So, he was successful in battling Satan's temptation and won. Won. Yun yung isang young in faith. Tapos meron tayong matured in faith. Ito namang matured in faith. Actually, pwede nating hatiin to sa dalawa. Yung tinatawag nating parang din sa atin, di ba? Meron tayong youth, pagtapos meron tayong young adult. So, yung young adult, okay? Makikita natin ang behavior nitong young adult from victory to victory. Marami siyang panalo. Okay? Bakit? Kasi, anong dahilan? Growing relationship with Christ. So ito yung, kumbaga sa atin, doon sa ating discipleship flow, ito yung growing disciple. Because of his growing relationship with Christ, so he goes from one victory to another. So, sunod-sunod na ang kanyang panalo. Bakit? Kasi nga, ang kanyang relationship with Jesus ay palalim at palalim. Pero yung older na adult, okay? Young adult, older adult. So ito na yung mga sa ating mga ministries, ito yung mga men, okay? Itong mga older adults, having known Christ for years, okay? Na-develop na nila yung wisdom. Mayroon na yung wisdom. So ano yung wisdom? Yung wisdom ay kailangan nila yun para turuan naman yung mga people who are young in faith or yung mga children. Kaya, kita mo, ang isang katangian ng isang older adult, okay, ay yung wisdom. Kasi mahalaga yung yung wisdom para magturo at masimulan yung cycle. Masimulan yung cycle. Iikot uli yung cycle na merong mga magiging children, magiging young in faith, magiging young adult, magiging older adult. Iikot yung cycle, paulit-ulit from one generation to another. Pero pansinin natin na bawat stage in that growth ay nagbi-build upon the other. So, parang nagiging para makaangat doon sa susunod na stage. Yung sinusolidify mo na, ginagawang foundation yung naunang stage. So, hanggang sa siya ay umangat na ng umangat. So, ito yung stages of growth. Una, yung growth ay kailangan, it is required, it is expected, and lack of growth is not tolerated. And then, pangalawa, yung stages of growth, stages ng Christian life. Ito yung makikita natin. Okay? So, ano ang panghuli nating katanungan, ang conclusion natin dito ay nais mo bang lumago sa iyong Christian life? Do you want to grow? Do you desire to grow in your Christian life? Okay?
Ano ba ang ginagawa mo in order to grow? Ano bang ginagawa mo in order to grow? What are you doing in order that you will grow? Kung meron mang yung lack of growth, kung meron namang masisisi niyan, ay ikaw lang mismo. Hindi mo pwedeng i-blame ang ibang tao. You can't even blame your wife, your children. You can't blame your leader, your cell leader. You can't blame your pastor. Because you alone ay ang hahanapan ng Diyos ng growth. Are you prepared for growth? With growth comes greater responsibility and greater expectation din. Are you prepared for growth? So ito yung pinaka-challenge sa atin sa gabing ito. Okay? So, mayroon bang, bago tayo mag-pray, mayroon ba tayong katanungan? May katanungan ba bago tayo mag-pray? Wala na? Pastor, Yes, ma'am. paano po natin madi-differentiate yung wisdom sa knowledge? From Po. knowledge. Okay. Sa Bible, ang knowledge is yung input sa ating mind, sa ating intellect. Okay? So, pero ang wisdom, kung titingnan mo sa Proverbs, ang wisdom is applied knowledge. The knowledge that is applied, yung mayroon ka nang natutunan. Bakit na-apply mo na sa buhay? So, yung knowledge lang. Parang 1 plus 1 equals 2. Talino, kaalaman. Yun lang yun. Talino, kaalaman. Tanungan. Pero yung wisdom, is mas mataas, mas angat siya kaysa knowledge lang. Mas angat siya. Bakit? Kasi kumbaga sa nakuhanan mo na siya ng ng application, yung knowledge na yun. Nagamit mo na sa buhay. So, wisdom, pwede natin ma-define plainly as applied knowledge. Knowledge which have been applied. Okay. So, ganyan din po ang explanation namin sa mga estudyante. Same din po pala when it comes to ating sa ating sa ating pagiging Christian. Kasi in-explain po namin sa aming estudyante sa ating mga college student na pagkakaiba ng knowledge at saka wisdom. Ang explanation ko po dyan is knowing, staying, that is wisdom. Ano din po tayo, pareho rin. Okay, tama. Kahit sa classroom, kahit sa ating teaching, the same po yung concept. Salamat po na marami. Kasi Okay. baka po ako explain. Sabi ko, pagkakaiba ng knowledge sa wisdom, ako'y misleading. Salamat po. Okay. Yung wisdom po ng siguro po ay I'd say the wisdom that from Christians, from the believers, is the wisdom coming from the Lord. Okay. May truth doon sa statement na yun. Kasi ang wisdom naman talaga na 'di ba, sa James chapter 1, hingi ka ng wisdom kay Lord. Pero yung wisdom kasi comes from experience. Hindi naman basta lang ilalaglag ni Lord sa iyo yun nang hindi mo rin na experience sa buhay mo. Kumbaga, parang isang bata natututo siya sa mga nangyayari sa kanya. Yun ang wisdom talaga. Tingnan natin sa Proverbs. Ganun talaga. Because God leads us through experiences naman din kung saan doon tayo natututo.
Okay? At saka pastor, hindi mo naman mararanasan ang isang bagay kung you cannot apply such thing that you learn. Ah, Okay, sige, Sister Christy. opo. Pinakasimpleng illustration ng wisdom lalo na sa isang bata, no? Yung isang bata nahipo niya yung na mainit na na Bagay. palayok ganyan. Paso siya. So the next time pag lumapit siya doon sa kusina, iiwas na yan doon sa sa pot na yon. Iiwas na yan. Bakit? Natuto na siya eh. So meron na siyang wisdom na na-pick up. Okay. Ito nagbi-build up ito mula sa ating kaya nga yung fools, ang opposite kasi ng wise ay yung fool. Yung fools kasi, ito yung mga tao na hindi natututo mula sa kanilang mga karanasan. Kaya paulit-ulit lang ang nangyayari sa buhay. Okay? Wisdom actually ay isang magandang mark ng growth. Kaya makita natin sa 1 John chapter 2, yung mga fathers, di ba? May binanggit na mga fathers because you have wisdom. Nakaano kayo ng wisdom. Tay, additional ko lang, no, Tay. Doon sa wisdom kasi, Tay, di ba, ang knowledge, meron kasing knowledge na alam mo lang. Katulad ng sinabi nyo kanina, doon sa hot pot, na minsan alam mo lang na pot yun. Pero yung wisdom kasi, it terms na yung na pumasok na, na-apply mo na yung knowledge mo eh. Yung application ng knowledge, doon pumapasok yung wisdom. Di ba, Tay? Tama ba? Tama. Pastor, po, wisdom is learning po. Ha? Learning. Ano po yun? Wisdom is learning. Yun yung learning process, yung mag-accumulate ka ng wisdom, build up ka ng wisdom. That's part of the learning process. Kasi ang learning naman, hindi naman siya tumitigil sa pag-iipon lang ng information doon sa iyong brain. Okay? Ang learning, aangat yan sa magiging wisdom, yung iyong information. Pero sabi nga nung mga ibang commentator din na ultimately ang pinaka great wisdom, pinaka embodiment of wisdom ay ang Panginoong Jesus Christ. Para bang ang truth is in a person. So ultimately wisdom is in a person, and that is and he is Jesus Christ. Okay? Ibang level naman yun. Meron pa ba iba? So kung wala na, Ronel? Nandito ba si Ronel? Ano? Nandito ba ka, ano? Yes po, Ninjan. Okay. Ano, ikaw mag-closing prayer. Okay po. Okay na po ba? Wala na yatang Ang tanong, any violent reaction? Any question regarding sa topic? Saka meron pa po kayong natitirang tanong habang nandito pa tayo, we'll give you 3 minutes para mas maliwanagan yung isip nyo. Question po yun, dati kasi ganyan din yung question ko. Anong difference ng knowledge at wisdom? Just to add additional lang para makatulong doon. Ang knowledge kasi, yun yung mga bagay na yung mga natututunan nga natin.
Pero yung wisdom, tama si Ninong John, yan po yung mga natutunan na natin. Pero andun pa rin yung parang may unique doon sa bagay na natutunan natin. Parang ganito, parang nagluto tayo, 'di ba, ng ulam. Tapos sabi natin, hindi masyadong masarap. Tapos kinabukasan natulog tayo, pagising natin sa umaga, bigla may pumasok sa isip natin. Kulang pala ako ng magic sarap. Hindi ko pala nalagyan. So, yun yung wisdom. Diba? Nandun na yung knowledge na ano mo siya, naluto mo siya. Pero yung wisdom, yung pagising mo sa umaga, nakita mo na, may kulang pala, kaya pala hindi pala ganun kasarap. Yung magic sarap pala. So, may yung wisdom kasi yung parang biglang pasok sa isip mo na na isang bagay na which is more on knowledge din talaga na na-experience mo, pero nandun nga yung uniqueness na galing kay Lord talaga yung wisdom. Ayun. Okay, so pwede na mag-pray? Meron na po bang Meron na po ba kayo lahat na pre-request? Pwede ko po bang malaman para ma-include po natin? Okay, so kung wala po, yes po. Opo. Kasama na lang sa prayer sila Kuya Michael tsaka sila Ate Ray. Yung complete healing nila. Okay. Sige po. Salamat. Sige po. Meron pa po na isasama natin sa prayer request. Hello po. Sa akin po, complete healing po sa ubo, sa sipon. And then yung sa family ko po sa Look, complete healing din sa kanila kasi may konti pa silang ubot sipon. Galing po sila sa pagkakasakit COVID positive. Salamat po. Okay. Okay po. Wala na po ba? Okay. So, start na po natin ang prayer. Father God in heaven, maraming salamat po sa napakagandang gabi na ito na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat Panginoon dahil pinapakita mo kung gaano kakagaling, kung gaano mo kaalam ang lahat ng mga bagay, na pag nalalaman namin, masyado kaming namamanga. Yung awesomeness namin, Lord God, nandun sa'yo. Kung paano ka namin kinikilala bilang Diyos. Ang lahat ng kagalingan, Lord God, ng lahat ng meron dito sa universe na to, Lord God, sa tuwing natutuklasan namin, sa tuwing nalalaman namin, Lord God, naiisip namin kung gaano kakagaling. Walang papantay sa'yo, Lord God. Walang kahit sino man, Lord God, na pwede naming may kumpara sa'yo dahil sa iyong kagalingan, karunungan, lahat ng bagay, Lord God, alam mo. Salamat, Lord God, sa napakagandang gabing ito na natutunan namin upang mas lalo naming maintindihan ng iyong salita. Mas lalo kaming mapalapit sa iyo. Makita namin kung paano ka gumagawa ng paraan para mas lalo kaming maging isang matibay at isang matikas na mananampalataya, Lord God. Salamat sa pag-send mo kay Jesus sa amin para mas lalo naming mapanghawakan ng iyong pangako, Lord God. Sa pamamagitan ni Jesus, Lord God, nagkakaroon kami ng pag-asa. Nagiging model siya namin, Lord God, para mas lalo naming maging kamangis ni Jesus, Lord God, sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Lord, salamat po sa mga stages ng isang mananampalataya kung paano kami mag-grow, na patuloy mong tinuturo sa amin sa araw-araw kahit na minsan nalilihis kami, minsan nawawala kami sa linya, nawawala kami sa direction, nandyan ka, Lord God. Sabi mo nga, kaya mong iwanan yung 99 na tupa para lang sa isa, at ganun mo kaming kamahal, Lord God. Salamat, Lord God, na nagtiyaga ka, na simula nung kami mga infant na mananampalataya, Lord God, hanggang sa naging youth, hanggang sa mas naging older youth kami, Lord God, nandyan ka, Panginoon ko, mas lalong tumibay ang pagmamahal mo sa amin. Hindi ka nagbago, hindi ka nawala, at hindi mo kami pinabayaan, Lord God. Tunay nga na mga pangako mo ay lagi mong tinutupad.
kahit minsan hindi kami nakakatupad, Lord God, turuan mo kami, Lord God, na gayahin ka. Gayahin namin ang iyong way, Lord God, na mas lalo kaming mapalapit sa iyo, mas mapabuti ang buhay namin, Lord God. At lahat ng mga temptation dito, Lord God, at mga problema, Lord God, ay makonquer din namin, Lord God. Dahil alam namin, Jesus conquers the world, Lord God. Kaya, Lord, mas lalo po namin patatagin ang pananampalataya sa iyo, mas lalo namin na pagbutihin ang paggawa ng mabuti, Lord God, upang mas lalo, Panginoon ko, na gumaya sa amin, mas spread namin yung goodness mo, Lord God, mas spread namin yung pagmamahal mo na gusto mong mangyari, Lord God, dito sa mundo, Lord God. And Lord, salamat po dahil sa isang linggong ito, Lord God, na kami po ay may mga kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang pamilya na inaasikaso, may kanya-kanya kaming business, Lord God, na ginagawa araw-araw, Lord God. Ikaw ang patuloy na mag-guide sa amin, magturo ng direction, mag-isip at mag-decide ng tama, Lord God, na naayon sa iyo, Lord God. Na ikaw ang manguna sa lahat ng bagay sa amin, Lord God. Spirit, soul, and body, Lord God. Ikaw ang nasa unahan ng lahat ng bagay na yan sa aming buhay, Lord God. And Panginoon ko, bless mo din po ang bawat isa na nandito, especially yung mga head pastor namin dito, gaya po ni Ninong John, yung mga pastor po natin dito na nandito rin. And then lahat po ng member, Panginoon ko, na nandito, i-bless mo po, Panginoon ko, spirit, soul, and body, Lord God. Lahat po, ang pamilya din nila, Lord God, i-bless mo rin po. Gabayan mo rin po kaming lahat, Lord God, saan man kami magpunta at ano man ang ginagawa namin, Lord God. Ikaw ang maging sentro ng buhay namin, Lord God. Lord, sa gabing ito, nilalapit ko rin po ang mga prayer requests ng aking mga kapatid kay Kristo. Nandyan po yung prayer request para kay Kuya Mike, Ate Rachel, and sa buong family niya, Lord God. Total complete healing, Lord God. I speak total complete healing para sa kanilang pamilya, Lord God. And lahat ng mga evil plans, Lord God, I rebuke them all, Lord God, in the name of Jesus Christ. Walang puwang ang kaaway, Lord God, upang makasira sa mga plano at magagandang adhikain mo para sa amin, Lord God. In the name of Jesus Christ, Panginoon ko, i-bless mo po sila, spirit, soul, and body, Lord God. Paulanan mo sila ng mga blessings, Lord God. Ikaw po ang mag-guide sa kanilang mga decisions, sa kanilang mga gagawin sa araw-araw, Lord God. And Lord, naniniwala kami na ikaw ang aming Jehovah Rapha, Lord God, na magbibigay ng kagalingan at magliligtas sa amin sa araw-araw, Lord God. Ganun din po, Lord, ang prayer request namin para kay Renel and dun sa family niya po, and then sa mga mahal niya po sa buhay na nasa Look, Lord God, na nagkaroon ng sakit, Lord God, na COVID. Lord, in the name of Jesus Christ, I speak total complete healing for them, Lord God. Right now, in the name of Jesus Christ, Lord God. Walang puwang ang mga evil plans para sa kanila, Lord God, dahil napagtagumpayan mo na 2,000 years ago ang mundo, Lord God. At walang puwang ang anumang Panginoon ko na makakasama sa kanila, Lord God. At yung sakit na yan, Lord God, ay hindi makakapag-manifest. Okay. Salamat, Lord God, dahil sa napakagandang pagtitipon na ito na nawa ay may apply namin sa bawat araw-araw, Panginoon ko. Nawa ang bawat salita mo ay laging maging direction namin, Lord God. Araw-araw namin gamitin ang iyong mga salita sa aming pang-araw-araw na ginagawa at trabaho, sa pamilya, kung saan man, Lord God, upang mas lalong umalwan ang buhay namin, Lord God. Ito po ang aming panalangin, Panginoon ko. Sa iyo lamang po ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.